Good evening po sa inyong lahat. Good evening, Bishop. Sis, Ate good Emily ha, evening. ito po yung huling Bible study natin tsaka sharing for this year, no? Opo. Kaya we ask the Lord for sustaining us throughout the year. For His many graces, no? Ganon. Praise you, Jesus, no? For this one year. Yes, at maraming natutunan, Bishop. Opo, praise God, oh. Marami tayong natutunan At, sa bawat isa. oo. Lalo na sa inyo, di ba, Praise Bishop? Jesus, ha? Oo. Salamat, salamat. Good evening po, Brother Aldrin, tsaka Sister Karina, no? God bless po sa inyo. Si Sister Risa, si Min, si Nanay Lucy, Sister Jessica, Sister Emily, at si Sister Kite. God bless Good po evening, ngayon and Bishop. for the coming year. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Heavenly Father, as we come together for this Bible study, we ask for your blessings and guidance. Please bless each member, those listening online, and any newcomers who may join us. Use this group mightily, Lord, to spread your word and your love. May your Holy Spirit be our guide as we study your word. Help us understand and apply your teachings in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary teaches us to receive your word, to bear your word, and to share your word to others. We thank you for this opportunity and offer this time to your glory. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, Amen. the Son, and Amen. the Spirit. Amen. Okay, again, good morning and good evening, brothers and sisters in Christ. Good Ang evening, topic po sis. natin ngayon ay preparing our hearts for the new year. Ito pong topic ngayon, para po parang nag-encourage sa atin na mag-reflect sa nakaraang taon. Itong taon buong taon ng 2024. I-acknowledge natin yung blessings ng Panginoon, seek forgiveness sa mga shortcomings natin, tsaka dapat magkaroon tayo ng spiritual goals for the upcoming year. Kumbaga naka-align yun sa theme ng gratitude, repentance, and hope para ma-renew yung commitment natin sa Panginoon. Sa service natin na medyo nagganyan-ganyan, okay? And sa ating faith na talaga namang alam ko na bawat isa sa atin dumaan sa pagsubok. Okay. Points for spiritual reflection and renewal. Number one, examining conscience, reflecting on personal faith and relationships. Pwede tayong we should spend quiet time in prayer. Hingi natin sa Panginoon yung tulungan tayo na makapag-reflect sa taon na to. Evaluate natin kung paano natin sinabuhay yung faith natin, na-prioritize ba natin ang pag-attend ng mass, ang pagdarasal, ang ating prayer time, yung mga sacraments, yung service natin sa ating maliit na grupo, paano natin pinakita ang pagmamahal natin sa ibang tao, yung service natin sa ibang tao, paano natin ito napakita. Pwede rin natin consider yung mga area na kung saan tayo nagkulang. Tsaka mag ano tayo ano tawag doon yung to do better yung nasa dulo ng dila ah resolve to do better parang ganon. Okay, sabi sa Psalm chapter 139 verses 23 and 24, search me God and know my heart, test me and know my anxious thoughts, see if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Parang ang totoo praying, a kind of prayer na we're asking God to reveal our personal shortcomings, tsaka i-guide tayo sa righteousness. Si minsan, lalo na pag nagkakaproblema,
Pag nagagalit, nakakalimutan yung mga katuruan, nananaig ang emosyon, natatabunan ang kaalaman, ang personal na relasyon. Sabi nga, di ba, topic natin no nakaraan, breaking God's law is it is also breaking his heart. Di po ba naging topic ni Bishop yan? Parang this is a call to leave past failures behind and strive for spiritual growth. Yung bang, yun nga, kung i-assess natin yung sarili natin, paano kaya tayo i-grade ni Lord tong taon na to sa service natin, sa spiritual growth natin, sa faith natin? Paano kaya tayo i-grade ni Lord? Pasado ba tayo o bagsak? Dapat magkaroon tayo ng guided examination ng conscience natin. Tsaka, nag-usap nga kami ni husband kanina na bago matapos ang taon, na makapangumpisal kami ulit. Number 2, gratitude and thanksgiving. Recognizing God's blessings throughout the year. Yan. Siguro parang inspiration, write down or pray about specific blessings ah, yung pinag-pray nating specific blessings nitong taon na to na na-receive natin, siguro sulat natin yan, para ma-recognize natin yung kung paano talaga nagtrabaho ang Diyos sa buhay natin, even during challenges. I-share natin yung gratitude with family and friends as a way to inspire faith and hope. Di po ba? Maganda siguro yung gawin natin. Tsaka mag-offer tayo ng prayers of thanksgiving, punta tayo adoration chapel, or during our personal prayer time. Sabi nga sa Thessalonians, 1 Thessalonians 5:16, chapter 5 verses 16 to 18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sabi, give thanks in all circumstances. Ang hirap nun. Pero kung magmumuni-muni talaga kayo, magme-meditate kayo sa word ni Lord, yung problema kasama na sa hiningi. Parang tatanungin mo Lord, anong mensahe mo? Bakit inalaw mo to? Anong gusto mong baguhin? Anong gusto mong matutunan namin? Ano ang mensaheng pinararating mo sa amin? Acknowledge God as the source of every blessing. Sabi nga, even in difficulties, God is working for our good. I'm not sure, Romans 8:28, Bishop, all things work together Opo. to those who love the Lord and is called according to His purpose. Tama po ba? Opo. Okay. Number 3, setting faith-based goals for the new year. Planning ways to grow spiritually in the new year. Reflect on how we can deepen our relationship with God. Commit to daily prayer or scripture reading. Naalala ko sa Light, parang nire-require na magbasa ng, I'm not sure if it's 10 or 5 chapters a day. Pasulog ng utak ko, parang, bakit? Paano yun? Sabi, you should pray first before reading the Bible, ask for the guidance of the Holy Spirit. Pero sabi ko, parang labo nung 5 chapters, 10 chapters a day. Pero pag ginagawa mo pala yun, ako isang personal experience ko, syempre, magpe-pray ka muna bago ka magbasa, ask for guidance from the Holy Spirit. Tapos, once na may nag-talk, minsan sa homily ng pare, minsan sa ibang speaker, pag nabasa mo yung mga chapters na yun sa Bible, it will be easier for you. Personal experience ko, it was easier for me to understand, to absorb kung ano yung sinasabi kasi siguro familiarization din. Ganun. Kaya parang maganda talaga na nagbabasa talaga tayo ng Bible. Magandang mag-start na itong, Bishop, may tanong ako mamaya. Bigla ako Opo. na, bakit i-encourage na unahin ng New Testament sa pagbabasa sa Old Testament? Mamaya po. Salamat.
Attend Mass more frequently, daily, or at least every Sunday. Pero kung may chance tayo, lalo na yung mga nasa bahay, siguro baka pwedeng mag-attend ng Mass every day, daily, para, kahit sa online lang, para nabe-bless tayo ng husto. Pwedeng mag-volunteer sa parish or community. Tsaka, choose a spiritual theme for the year. Baga, ako, ano bang spiritual theme ko next for this coming year? Forgiveness ba? Pagbutihin ko pa ba ang service ko? Trust? Ano kaya? Siguro mag-set tayo ng specific goals natin, achievable goals. Learning something about saints. Hindi ako masyado, nakakahiyamang aminin yung Saint San Martin de Porres. Hindi ko po siya kilala siyang saint. Hindi po ako familiar sa kanya. Nung nakilala ko po ang San Martin na grupo, doon ko po nakilala si San Martin de Porres. Praise God, ha? Praise God. Totoo po. Okay. Sabi sa Proverbs chapter 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Diba? Dapat ano Bishop, ito ba yung man propose, God dispose? Oo, tama yan. Ayan po, oo. Ayan po, oo. Okay, Ayan, okay. oo. Yun yung pala. Naging ano ko ho yan eh. Yan yung unang-unang life verse ko nung bago ako sa community. Mm, Ah, kasi natutunan ko to na pag iniaalay mo sa Panginoon yung mga plano mo. Pero process to, hindi to isang snap na isurrender. Nakita ko natutunan ko na pag pala nilalagay mo sa Panginoon ang mga plano mo. Ano yung unexpected yung sagot niya, higit pa sa inaasahan mo. Pero pag ang pinagpe-pray mo, yung pinipilit mo, yung gusto mo, ayaw naman ni Lord. Parang, tas galit ka pa, Lord, ba't di mo sinasagot? Ayaw nga niya. Di po ba nangyayari sa atin yung gano'n? Yung bang ang tagal-tagal na, yung pala hindi naman yun ang kalooban niya. Gano'n. Seek wisdom from God to set meaningful and achievable goals. Kailangan maging top priority natin ang spiritual growth natin sa darating na taon na to. Stay focused. Kailangan focus tayo sa spiritual journey natin and persevere in faith. Number 4, renewal through the sacraments, encouraging confession and the Eucharist. Ang sacraments po kasi, naging topic na natin to, deeply rooted in scripture ang mga sacraments na binigay sa atin. Ano to outward signs of God's grace. Tsaka, yung mga sakramento na natatanggap natin yung biyaya at awa ng Panginoon. Hindi po ba? Sabi sa Psalm chapter 51 verses 10 to 12, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore me to the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Parang masasabi mo, linisin mo ako, Lord. Palakasin mo ako, gawin mo akong bagong nilalang ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo ako maglingkod sa iyo ng may pagmamahal at isabuhay ng pananampalataya sa bawat araw. Kailangan. Confession, go to confession para ma-receive natin ang forgiveness ng Panginoon. Para, yun yung sinabi ko kanina kay husband na makapag-start ng New Year with a clean heart. Receive the Eucharist regularly, seeking strength and grace. Kung possible, kapag retreat tayo na hindi natuloy itong taon na to, maraming hindi malaki. Pero next year, no, Sister Emily, go na tayo. Okay, number 5, entrusting the new year to God, praying for guidance and strength. Ito yung this is a call to trust God fully and allow Him to guide our steps.
Sabi sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, trusting the Lord with all your heart. Di ba may kanta gano'n? And Mm-mm. lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Maganda tong kanta na to eh. Mm-mm. Isa yan sa favorite. Pag nananalangin tayo and we're lifting everything to God, kumbaga, He will make our paths straight. He will guide us every step of the way. So, I encourage na dati nagagawa namin to, praying as a family, asking for God's guidance and blessings for the coming year. Bago pumasok ang taon, kaming nung kumpleto pa mga anak ko dito, taon mula nung bata sila hanggang lumaki na hinto lang nitong nagkanya-kanya na bago maghiwalay ang taon nananalangin kami as a family. Talagang ramdam na ramdam mo yung bigkis ng biyaya ng Panginoon pag ang isang pamilya nananalangin. Closing remarks. As we step into the new year, ilagay po natin lahat ng pag-asa natin, lahat ng pangarap natin, lahat ng plano natin sa kamay ng Diyos. Trusting in His perfect wisdom and unfailing love. Kasi sa pamamagitan ng darasal at reflection, marirecognize natin yung guidance at strength na kung saan tayo nililid ng Panginoon. Kahit ano pa, no matter what lies ahead, let us commit ourselves to seeking His will, growing in faith, and living with the spirit of gratitude and service. May we remember the words of Proverbs chapter 16, verse 9. In their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. With renewed hearts and unwavering trust, may we embrace this new chapter with courage and faith, knowing that God is with us every step of the way. May God bless us and guide us abundantly in the year ahead. Happy New Year. God bless us all. Yan, oo. Praise Jesus, ha? Thank you, Thank Lord. you, Lord, ha? Oo. Yun. Siguro, sagutin ko muna yung tanong kasi ni Sister Jessica, bakit inuunang basahin ng New Testament instead of the Old Testament? Opo. Kasi meron pong principle sa biblical interpretation na kinuha kay St. Augustine. Ang principle po ni St. Augustine, the New Testament is concealed, nakatago, is concealed in the Old Testament, and the Old Testament is revealed or fulfilled sa New Testament. So, ang pinakita, so yung New Testament, ito na po yung kaganapan na ipinapangako ng lumang tipan. Kaya madali maunawaan kasi para kumbaga sa istorya, nakita natin yung ending. Di ba? Ewan ko kung nagbabasa kayo dati ng mga novels, no? Nung panahon ko kasi, mahilig kami magbasa ng mga novels at mga libro, no? Minsan, nandadaya kami para malaman agad namin, kasi assignment namin sa school yung book reading. Ginagawa namin, binabasa agad namin yung ending, no? Tapos saka namin babalikan, no? Mas madali na kasi alam mo na kung ano yung ending eh. Ayun po yung ibig sabihin sa yung principle ni Saint Augustine. The New Testament is concealed, nakatago in the Old Testament, and the Old Testament is fulfilled in the New Testament, no? So ayun po ang sagot na kung bakit inuuna yung New Testament, no? Tapos siguro for spiritual reading, ako ang advice ko lagi, you start with the Gospel of Mark. Kasi pinakamaikli yan, no? 16 chapters lang po yan, no? Tapos, after the Gospel of Mark, pwede na kayo dumiretso sa Acts of the Apostles. Kasi ang Acts of the Apostles po, ayan po ang life ng early church. Kung paano nila sinabuhay ang gospel. No? From there, pwede na kayo pumunta sa mga letters ni
ni Saint Paul, no? So ayun lagi kong advice sa mga gustong magkaroon ng liturgical or biblical spirituality, no? Kasi yung misa natin, liturgical po yan, no? Kasi po, nung early church, kasi the Bible is liturgical. Binabasa po at pinoproclaim ang Bible, ang Word of God, sa konteksto ng misa. Iwa, tayo po, di ba kasi pwede tayo magbasa sa bahay natin, in private no reading, no? Tapos private study. Nung early church po, ang reading, proclamation, tsaka explanation of the Word of God ay nangyayari sa misa. Kaya hindi sumasabit ang interpretation. No, hindi sumasabit kasi nasa konteksto ng church na celebration ng misa. Ngayon, nagkaroon ng private reading, private study, diyan na kanya-kanya interpretation na. Kasi wala na sa context. Kasi ang context ng Bible ay sa liturgy. Kahit sa Old Testament, binabasa po yan sa temple. Sa New Testament, binabasa po yan, pinapaliwanag sa misa. No? Kaya, ayan po nangyari. So, kaya kaya talagang dapat yung ating mga homily, yan, talagang yung proper interpretation of the scripture. Kasi ayan po yung fulfillment. The word became flesh. So yung word pinapaliwanag at yung flesh, ayun po yung communion. Kaya the Mass is liturgy of the word tsaka liturgy of the Eucharist. Magkakasama po yan. No? Kaya sabit, yung mga ibang non-Catholic Christians, na unang-una, yung Word of God nila, iba-iba interpretation, tapos wala silang communion, no? You receive Jesus, no? Kasi ang misa, dalawa po lagi yan. Liturgy of the Word, tsaka liturgy of the Eucharist, no? The Word became flesh. No? Kaya yung sacraments, diyan po yung divine life na ibinibigay sa atin ni Lord, no? Normal po, normal. Ayan po yung normal channel ni Lord, no? Kasi there are other ways si Lord gumagawa ng paraan, no? Halimbawa, yung mga taong hindi nakapagsimba, yung mga taong hindi pa narinig si Jesus, the Lord is also working in their hearts, no? Pero the normal means na kumikilo si Lord ay through the sacraments, no? Kaya, ayun po ang napakahalaga ng sacraments, no? Ngayon, yung basic, yung nakinig ako kay Sister Jessica, yung structure ng kanyang talk tungkol sa New Year. First, we thank the Lord, no? For all the graces He has given us for the past year, no? Pangalawa, so we examine our conscience, no? We examine our conscience, no? Kaya kung ipapasalamatan at yung mga failure natin, humingi tayong tawad kay Lord, no? Kaya part ng examination of conscience, no? Kaya after the examination of conscience, merong gratitude, no? Tapos dahil bagong taon, nagkakaroon tayo ng resolution, no? Faith-based ang resolution ang suggestion ni Sister Jessica, no? Which is true and should be sa ating bilang Katoliko. Our resolution, our New Year resolution should be faith-based. No? Because okay, pwede rin resolution na I will take care of my health, mag-exercise ako, maglalakad ako araw-araw. Okay po lahat yun, no? Pero pinaka-main resolution po natin ay faith-based, no? Tama po yun, no? Tapos, ang renewal natin, sabi ni Sister Jessica, which is as Catholic, through the sacraments, no? Kaya, may edad na tayo, kaya through the sacrament of confession and the sacrament of the Eucharist, no? Kasi yung confession kasi hindi lang po forgiveness of sins, kundi healing of our wounds, no? Healing of our wounds, no? Ayan, nagagawa po ng confession, the healing of our wounds and growth in holiness. No, ayun po, hindi po gaano pa nagsisync, no, sa ating mga Katoliko. Kasi pa confession para of course, primarily for the forgiveness of sins, no? Especially mortal sin, no? Mga venial sin kasi pwede naman sa making the sign of the cross, praying the Our Father, ma-wipe out mo yung
24 hours mo na receive na na ginawa mong venial sin, no? Ayan po suggestion ni St. Augustine, no? By praying sincerely the Our Father, your entire venial sins na commit mo for the past 24 hours, wipe out yan. Kasi venial sins, no? Of course, you can also wipe out the venial sins by making the sign of the cross, using the holy water. No, your venial sins are wiped out through that. Kaya yung po role ng sacraments. We pray the rosary sincerely, reverently, our venial sins are wiped out. Kaya every day, no, or sa misa, no, I confess to Almighty God. Or Lord have mercy, Lord have mercy. I remember one time nung sa sharing ni Brother Aldrin, tsaka sharing ni Brother Felipe na yung acupuncture. No, I confess to Almighty God, I'm heartily sorry for having offended you. Magandang prayer po yan every day, or Lord have mercy, Lord have mercy. Kaya na-suggest ko nga, ilagay ni Bishop Peter sa simbahan niya yung prayer na yon. Para yung makita ng tao, yung cleansing power of the prayer, Lord have mercy. No, may cleansing power yun eh. May healing power. Merong transforming power. If we sincerely say, Lord have mercy. Kaya di ba yung in-advise ko po sa inyo na laging advice ng mga pare at ng mga spiritual directors at mga saints na before we go to sleep, we say an act of contrition. We pray an act of contrition, no? Kaya ako yung fulfilled kasi alam po nyo, nung unang nagawa tong ating ayan, review natin to para naka 3.5 years na tayo no sa ating Bible study, Bible sharing. Although primarily nung una ang ating purpose diyan magkaroon tayo ng knowledge no of the word of God no. At nakita ko naman sa growth natin no na meron tayong okay na knowledge natin no, especially yung sa question and answer natin no, mga tanong nyo ay nabigyan po natin ng kasagutan niya no. Pangalawa, natuto na kayo mag-share. Actually marunong na kayo Ngayon nagkaroon ako ng confidence kasi nakahasa lagi. No? Kaya you can be on your own kasi you can put up your ministry. Kasi nahasa na kayo Pwede yung gamitin itong format natin, no? Yan nagawa po natin yan to a greater extent, no? Pangatlo, nakapag-reach out tayo sa iba, no? Mga iba uma-attend sa atin kahit na hindi members ng ating community, no? Okay 'yun. Kasi we are already preaching the word of God, no? Nag-evangelize tayo. At naisama natin yung communities ni Bishop Lito, no? Tsaka ni Brother Aldrin, no? Siguro on their own na rin siguro sila. Magkaroon na rin sila ng sariling Bible study, Bible sharing at mag-form sila ibang communities din, no? From them, no? Kaya yung ating yung Christ Family Prayer Group in a third sense, naging ground yan para ma-invite ng mga communities at the same time, pwede maging part ng community natin. Pero, ang primary purpose, they put up their own communities. Parang multiplier effect, no? Kung parang ripple effect, no? Parang nagtapong ka ng bato sa tubig, tapos nagkaroon ng ripple. No? So, to a greater extent, na-accomplish niya, no? So, I am already happy with that, no? Noong nagkaroon ang San Martin de Porres Church na every Saturday, no? Ng Bible study, Bible sharing, no? On the readings for the Sunday. Ano po yun? Ginamit ni Lord yun. So that they can already stand on their own. They can invite other people, no? If they want to join us, okay, we welcome them. But there is no more obligation. Kasi ang goal naman natin kasi, hindi, lahat maging maging parang autonomous. Merong spiritual unity pero lahat nag-function na for the word of God. Para mga apostles, pumunta sa Iraq, sa Iran, sa Russia, sa France, sa Europe, sa Spain. Ganun po nangyari. No? So, ayun, mga pinapasalamatan ko kay Lord yun. No? Na pinapakita ni Lord na paano niya ginagamit yung Christ Family Prayer Group, no? Even na hindi tayo worthy, no? Yung anong maibibigay natin kay Lord, the Lord has used that, no?
Kaya tapos yung mga ibang sharing natin, sinishare ko rin sa iba yan. Lalo yung ano, yung mga yung kinakat ni Sister Jessica, yung mga 1 minute lang. Very effective pala yun. Kasi yung mga tao ay makinig na isang oras natin. Ayaw pa naman nila, ano, parang wala silang time for that, no? Siguro marami silang ginagawa, okay lang yon, no? Pero yung mga 1 minute na nakakatulong sa tao, yun. Lahat ng paraan ginagawa ni Lord, no? Para ma-reach out nila ni Lord ang mga kaluluwa ng bawat isa, no? So we thank the Lord for that, no? Kaya, ayun po mga pasalamat natin kay Lord for the past year. At kung may mga kakulangan tayo, since ang tema ng ating for New Year, siguro papuntahin ko na yung aking sharing dyan. Siguro mag-share ako kahit ng mga 10 o 15 minutes. Tapos kung mayroong gusto mag-share, pwede mag-share din o mag-question, no? Ah, parang we make better use of our time. Ayun lang. Kasi alam niyo po si Saint Teresa of Avila, sinabi niya kaya sa kanyang spiritual journal, one time, one soul. Yung soul mo, eternity yan. So make use of your time para makatulong sa salvation of your soul. No? Kung wala pong patutunguhan itong ating mga Bible study, Bible sharing, kung hindi po maligtas ang ating kaluluwa. No? Hindi, ano po to? O yung mga taong nagsishare nung pinapakita natin sa kanila, ang purpose natin maligtas ang kaluluwa nila. O kung ligtas na ang kaluluwa nila dahil they never commit mortal sin, they grow in holiness. Lumago sila sa kabanalan. At pag namatay siya, napunta sa langit, ang kanilang merits ay very great. No, 1 Corinthians 15, no, sinabi ng Word of God, iba-iba yung degrees doon. Merong sun, merong stars, merong mga moon. Yung star, yung sun si Jesus. Yung moon si Mama Mary. Yung mga stars tayo. Pero among the stars, may ibang degrees din. Yung mga saints, no? They grow in holiness. Kaya yung dahil ayun ang tema natin, itong mag-year end, ang tanong natin, have I done to make better use of the time that the Lord has given me? Ayun lang po. Ako ba'y naligtas? Ibig sabihin na pinaligtas, we don't commit mortal sin anymore. Or kung may mortal sin, we go to confession. O kung venial sin lang, we grow in holiness. So that when we go to heaven, mataas yung merits natin kay Lord. No? Mataas ang merits natin kay Lord, no? 1 Corinthians 15, ayun pong pinaka-basis niya, no? Ngayon, alam niyo ba yung time natin, we are getting closer to God. Either by our death or by His second coming. So every year or every day, papalapit po tayo na ma-meet natin si Lord in our death or in His coming, no? Si Ate Baby na-accomplish na niya, no? Na-meet niya si Lord, no? Actually, very happy ako ron. Masaya, hindi ako of course, may happiness ako kung marami kayong knowledge, no? Pero ang happiness ko, yung tao na nakapunta sa langit. Ayun yung pinaka-goal natin sa ating mga Bible sharing. Lahat tayo makapunta sa langit. At depende sa ating cooperation kay Lord, yung mga merits natin, nagdidepende yan. Kung masigasig tayo sa ating spiritual life, no? Ayun ang merits natin kay Lord, no? Ayun po yung personal natin, cooperation kay Lord, no? Pero at least yung program natin, makatulong na ang tao maligtas, no? At ma-meet niya si Lord, no? Ha? Kung may kakulangan man, sa purgatory na, aayusin ni Lord yun, no? Hanggang makapunta sa langit, no? So, ano ko yan, happy ako dyan. Kaya nga pag yung mga members akong sa community na namamatay at alam kong committed kay Lord, masaya ako. Bakit? Ina-accomplish na yung trabaho ko, no? Maligtas ang kaluluwa, no? Ng tao, no? So, sa San Martin de Porres Church, no, dahil diyan ako nag-minister din ako diyan, no? Ang pinaka-happiness ko diyan yung mga tao diyan ang kaluluwa ay walang mortal sin at sila ay maligtas. I am very happy, marami activities diyan.
Maraming fellowship, no? Pero pinaka-bottom line yan, ano ang state ng ating kaluluwa? Are we in a state of grace? Ayun lang po, no? Kasi may mga ibang communities, wala gaano silang resources, wala silang gaano activities. Pero mga kaluluwa nila in a state of grace. Okay yun. Kasi nang goal natin, makapunta sa langit ang bawat taong mini-minister natin. No, kaya ayun po yung wag tayong mawala sa ganun. So, alam niyo po kasi, yung death natin, we will face the Lord. No, basahin ko sa 2 Corinthians 5:10, no? 2 Corinthians 5:10. Meron pa akong mga 10 minutes pa, no? 2 Corinthians 5:10. Ano po nakalagay dito po? For we must all appear before the judgment seat of Christ. Di ba? Meron tayong panagbiro, appear. Di ba? Dati meron tayong appear, di ba? Nag-appear, oo. Pero pag namatay tayo, nakalagay dito, 2 Corinthians 5:10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive recompense or reward according to what he did in the body, whether good or evil. So pag namatay tayo, no, sa New Year, no, if we make better use of our time, we shall receive reward according to the good things we have done. Sa mga taong wala pa kay Lord, they will also appear before Christ, but they will be judged because of their evil deeds. Kaya malaki po yung pagpipray natin for the poor souls in purgatory. Nang lahat ay maligtas, makapunta lahat sa langit, no? Ang maririnig natin na kay Lord, nasa Matthew 25:34, maririnig natin. Ano nakalagay sa Matthew 25, verse 34? Ito maririnig natin. Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom of God, prepared from you from the foundation of the world. Ayan po, maririnig natin, no? Ate Edith, Sister Kite, Ate Emily, Sister Jessica, Nanay Lucy, si Min, si Sister Risa, si Sister Karina, si Brother Aldrin, si Brother John, ang Armor of Faith Prayer Group. Ito po maririnig natin. Kapag na kay Lord tayo, and we make use of our time well. Sasabihin sa atin, maririnig natin, so judgment seat of Christ, when we shall appear, yan, diba? Appear, oh. Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Ako, napaka ng good news yan. May mo si Ate Baby, nung namatay siya, ayan ang narinig niya. No, ayan ang narinig niya. Sa mga taong malayo pa kay Lord, wala pa kay Lord, ang maririnig nila sa Matthew 25 then verse 41. Kasi they will also appear before Jesus Christ. Ang maririnig nila hindi yung Matthew 25:34. Maririnig nila Matthew 25:41. Ano nakalagay doon? Matthew 25:41. Depart from me, lumayas kayo. Curse into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. Ayun po maririnig nila. Depart from me. Alam nyo, impyerno para sa devil yan eh. Para sa mga demonyo ang hell. Ang tao dapat para sa langit. Kasi Christ came, no? To give us eternal life for us to be in heaven. Ang demonyo, ang mga si Satanas, sa hell sila. Kaya pag wala sila kay Lord, pupunta sila sa lugar ng mga impyerno, ng mga demonyo. Hindi sa lugar na itinalaga ni Jesus para sa atin sa langit. No, so, ayun ang role natin. Na sana yung mga mamamatay na wala kay Lord, marinig lang Matthew 25:34. Come, sabi ni Jesus. Pag wala sila kay Lord, marinig lang Matthew 25:41. Depart from me.
lumayas ka, umalis ka sa harap ko. No? Kaya napakaganda to New Year eh. To New Year eh, preparation to para ang message lang ni Lord eh. Make better use of your time for your salvation and the salvation of others. Unahin natin mga loved ones natin. Yung mga anak natin, yung asawa natin, kamag-anak o mga kaibigan, unahin natin sila sa prayer natin. Tapos, Lord, for the conversion of sinners, no? Kaya, ito po yung mga tanong lang na, na bala kong iwan sa inyo before the year ends, no? Kaya tanong lang eh, may mga konting tanong lang, no? For the past year, has our relationship with God improved? So, for the past year, ang ating bang relasyon kay Lord ay na-improve. Kasi nakalagay sa James 4 verse 8, come near to God. Draw near to God and He will draw near to you. So ilang ang tanong lang, no? Has my relationship with Jesus improved during this year, no? Ngayon, paano pag-improve ng kanyang relationship kay Jesus? Ay yung prayer time natin, yung pagkumpisal, pagpunta ng communion, yung Bible study, isang way yan, no? Yung private prayer natin, yung rosary natin, Divine Mercy Chaplet, no? Ito yung mga mga sukat para malaman natin kung nag-improve ang ating relationship with Jesus, no? Doon natin malaman niya, no? Siguro second question din, has my love for my fellow Christians improved? Halimbawa, yung pagmamahal natin sa bawat isa, sa Christ Family Prayer Group, nag-improve ba yan? Pinagdadasal ko ba yung mga members ng prayer group ko? Nag-improve ba yan? O isang way yan, isang way na improvement yan. Pangalawang another way, yung minsan pag may pagkakataon at kung may budget, lumalabas kami together. No, kaya natutuwa ako pinakita ko sila Sister Emily o mga ibang communities, no? O kay Sister Jessica, kasama yung family mo, no? Nag-improve yung relationship mo sa kapwa Kristiyano. Kasi kapwa mo yung pamilya mo eh. Nag-improve yan through pinagdasal mo sila, through praying together, pangalawa through fellowship, no? Kaya natutuwa ako sa mga pictures ng San Martin de Porres Church. Lumalabas kayo sa community. Kumakain kayo together. Nag-enjoy kayo together. Pupunta kayo sa mga beach. Nag-improve yung relationship nyo with your fellow Christians. So, unang question, has my relationship with Jesus improved? Through prayer, no? Through the sacraments, through the mass, praying of the rosary and everything, no? Sa fellow Christians, has my relationship with my fellow Christians improved? No? Babasahin ko so 1 Thessalonians chapter 4, 9 to 10, no? Babasahin ko lang po. 1 Thessalonians chapter 4 verses 9 to 10. Ano po nakalagay rito, no? On the subject of mutual charity, you have no need for anyone to write you. For you yourselves have been taught by God to love one another. Masaya si St. Paul. Natutuwa siya kasi nagmamahalan yung mga Christian sa Thessalonian. No, sa Thessalonica, no? Nagmamahalan sila eh. Tapos diniretso niya sa verse 10. Indeed, you do this for all the brothers throughout Macedonia. No, so ayun lang tanong ko, nag-improve ba yung pagmamahal ko sa aking fellow Christians? Sa aking fellow Christ Family Prayer Group, sa fellow San Martin de Porres Church, sa fellow Armor Prayer Group, sa community ni Brother Adrian and Sister Karina. Nag-improve ba o hindi? Ayun ang tanong. Kasi sabi ng Word of God, your mutual charity, nag-improve yan. No, pinagdasal natin sila, nagkakaroon tayo ng fellowship sa kanila, no? Kaya tuloy nyo lang yung pamamasyal nyo together, makain kayo together, pupunta kayo sa mga magandang lugar. Okay, pupunta tayo kayo sa December 24, no? May kita sa opportunity
to improve your relationship with one another. No? Kasi yun ang part ng kay Lord, no? So draw near to God and God will draw near to you, no? James 4 verse 8 yan, no? Ayun po sa relationship with God, no? Tapos siguro yung sa mundo na hindi natin ka-fellowship, ipagdasal natin yung nakalagay sa Matthew 5:13 to 16, no? Matthew 5:13 to 16. Ang summary nito, sinabi ni Jesus, you are the salt of the earth. You are the light of the world. No, na tayo maging asin at ilaw ng mundo. Kaya natuwa ako, no, one time, 'di ba, nung dinalaw ko kayo, Sister Jessica, no, yung family niyo diyan. Yung sa baba nyo, yung nagpa-house blessing. Tapos bininyagan natin yung baby. Opo. Ah, pinag-pray over ko lahat ng mga tao doon. Tuwan-tuwa You sila, are the Bishop. you are the light of the world. You are the salt of the earth. Ayun po ay mga simple ways. Yung kapitbahay nyo. No, kung may mga pangailangan, kung may sakit, no, tuwagin nyo si Bishop Lito tsaka yung mga community members. Dalawin nyo, pagdasal nyo. Tapos magdala kayo ng pagkain nyo, no? Mayroon naman, makikikain pa kayo, no? Magdala kayo ng konting pagkain para merong banding fellowship. You are the salt of the earth, you are the light of the world. Kahit hindi tayo mag-preach, pero yung ating pagmamahal sa kapwa, nakikita. Pinagdasal natin sila, yung mga may sakit doon. Tapos nakakaroon ng fellowship, nagadala tayo ng pagkain para simple lang eh. Kahit na sopas lang o pansit lang. Ayun lang, enough na yun eh. Hindi makailangan garbo. Kasi mga ibang communities na white na knockout, di ba, yung mga couples for Christ, mga ibang grupo lang to, na ibang grupo lang naman. Kasi pataasan, pabonggahan eh. Gagawin yung fellowship sa bawat bahay. Grabe, maghahanda na sobra. Tapos yung next na toka, dadagdagan yung mga handa, no? Mga iba na ubos yung kanilang budget for that. Kaya hindi na encourage yun. Mga iba sa ibang communities namin, yung before, no, sa mga Dasmariñas, no, sa mga spot, nung tinapon doon yung mga informal settlers, meron kami okay sa amin, pandesal lang. Tapos kape, kwentuhan na yun. Hindi makailangan O kunyari, maimbita mo sa bahay. Isang ulam lang pwede na eh. Pwedeng isang isda lang. O kung hindi isda, isang manok, paghatian nyo. Hindi na kailangan maraming handa. Kasi mahalaga rito yung fellowship nyo, yung bonding nyo together. No, sa yung community sa Australia, ayun ang although napakamura ng pagkain doon dati ngayon tumaas na ng pagkain, no. Yung fellowship binigyan ko ng emphasis. Sabihin, in the use of my time, has my relationship with the world improved? So that I may be the salt of the earth and the light of the world. Simpleng bagay lang. Imbitahin ko lang magkape. Imbitahin ko mag-breakfast. Mura naman doon yun. Oh. Ganun lang yun. So, maraming paraan po, no, para ma-improve yung ating relationship with the world. At ang goal natin, mailigtas sila at ma-proclaim natin si Jesus, no? Ngayon, meron din sinabi si St. Paul sa Philippians chapter 3, siguro 3 minutes pa, okay. Philippians chapter 3, 13 to 14. Ano sabi ni St. Paul? Brethren, I do not count myself to have apprehended. Ibig sabihin sabi ni St. Paul, hindi ko naman sinasabi na na-accomplish ko na. Para tayong lahat, no? Hindi natin masabi na, nagawa ko lahat yan. Hindi naman. Para may room for improvement lagi. Kung may 1 to 10, yung at 10 being perfect, siguro nasa tayo, siguro nasa 7. Maring this year, gawin natin 8. Okay na, sabi ni St. Paul, no? But one thing I do, forgetting those things which are behind. Isabihin, kung may nagawa ka nung for this year, improve mo pa.
and reaching forward to those things which are ahead. Kung 1 to 10, ang 10 ang perfect, 7 tayo, gawin natin 8. Kung 5 tayo, gawin natin 6. No, we go forward ahead. I press toward the goal for the prize of the upward call to Christ Jesus. Ayun po yung merits natin sa heaven. Yung goal natin makapunta sa langit. At yung mga merits natin, marami tayong merits. At yung ating reward sa heaven ay napakatakas, napakalaki. Yung reward natin. No? So, Philippians chapter 3 verses 13 to 14, sabi ni St. Paul, hindi ko masabi na nagawa ko na. Pero ang ginagawa ko, yung nakaraan, kaya kalimutan ko. Ibig sabihin kinakalimutan doon, hindi ng batayan, no? Kung hindi, I reach forward for the upward prize to Jesus Christ, no? Kaya siguro ayan po yung natin, parang pagnilaya natin for this coming year, no? Kaya siguro doon na mag-end yung aking sharing. Ito ibig sabihin natin ng Happy New Year. Yan, no? Napag-share natin yung Word of God, no? Happy New Year. Happy New Kasi yung Year. ating reflection ay tungkol kay Jesus, no? Upward call natin to Jesus Christ to heaven. Yung ating merits ay mataas kay Lord, no? Our time with the Lord, with Jesus has improved. Our fellowship with our fellow Christians has improved. And our relationship with the world has improved. Ang goal natin, tumaas tayo ng tumaas hanggang marating natin ang langit full of merits together with the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Blessed Virgin Mary, and all the saints. Ayun na po, na-accomplish natin ang goal natin in this life. Sige, hanggang doon lang po. Sige, God bless po sa inyo lahat. No? Yung Bishop, sige. Sige, Ate Emily. Bishop, ano ba ibig sabihin ng sacredness? At saka, ano ba ang mga halimbawa nito? Tapos, pwede ba natin to gamitin sa preparation sa Christmas? Opo, sacredness. No? Mga sacredness, halimbawa, yung sacramental, sacred po yan. So, yung Bible, sacred po to eh. Kaya, yung the way we keep our Bible, kaya dapat nililinis yan. Yung mga ibahe, mga sacred po yan eh. May mga saints, ang binibigyan ng emphasis nila sa holiness, yung how we treat the sacramentals. Yung rosary natin, na how we treat the rosary, how we, ayun po sacred. Pangalawa, another way of doing sacred, yung when we go to the church, when we enter the church with reverence. Hindi yung bago magmisa, kukwentuhan tayo. Nandoon si Jesus sa sacrament. Ang kausapin mo si Jesus, huwag yung katabi mo. Huwag lang kung importante kung may emergency, no? Ayun, that's how you deal with sacred places, no? So sacred things, yung mga, sacred things, no? Sacred things, mga sacred places. Yung pagpunta sa mga shrines, pagpunta sa mga churches, ayan po yan, no? Mga sacred persons. Ayan po yung mga pare, mga clergy, mga madre. How we treat them. Kaya ako pag minakita ko mga madre o pare sa sa labas, ginigreet ko sila, tagamano ako. Ako din po. Kasi yan eh. Kasi anointed by God yan eh. Of course, sacred ang bawat isa sa atin, no? Kasi God dwells in us, no? So how we treat each other, ayan ang sacred persons, no? Pero yung mga pare, mga madre, silang ginamit ni Lord para maalala natin how we treat sacred things, sacred places, and sacred persons, no? Tapos, we make things sacred. Halimbawa, pwede man tayong kumain eh.
Pero to make that yung meal nyo maging sacred, ibig sabihin na sacred, maging ground, maging opportunity that God is glorified, I make the sign of the cross bago ako magdasal kahit sa public. I pray. Kasi I glorify God. So that place becomes sacred. No, that place becomes sacred, no? Halimbawa, galing kami sa Boracay. Alam niyo, yung Boracay, may ibang areas na parang Sodom and Gomorrah, no? Pero nandun ako, nagdasal ako. Kasi, di mo nature, nandun ang ganda ng nature. Si swimming. So, before I do that, I pray. Mga kasama nag-pray. So, that place becomes sacred kasi you are inviting God not to be glorified in that place. Halimbawa, pumunta kami sa mga bars sa gabi para makinig ng music. Oh, kumakanta kami ron. Nung parang ginawa natin dyan. Minsan, oh, nagdasal kami. Biro mo, nasa bar, nagdasal kayo. Kasi we want Christ to dwell in that place, in that bar. Na hindi layo sa aming yung buhay Kristiyano. So, ayun po, no? Sacred things, sacred places, tsaka sacred persons. Kaya ayaw natin na abortion kasi the unborn is sacred kay Lord yan. Ayun lang po, siguro, Ate Emily, no? In short, no? Ano ibig sabihin ng sacred, no? And how to make things sacred, no? Ganun. Thank you po, Bishop. Okay po. Pahabol. Yun yung rosaryo kong dalawa, sinira nung kuting, napangatupad pa ho. Bigla ko naalala, pinapong ko lang ho siya sa basurahan. Oo. Usually po, ang ginagawa dyan, binabaon sa lupa. Ay, Kasi sa Old Testament, naalala nyo yung tumatakas yung Israel, nililiberate sila ni Yahweh. Diba? Utos sa kanila, magpatay sila ng lamb, tapos magwisik sila ng dugo sa kanilang doorpost. Yung mga natira, binaon nila sa lupa. So, ganun din po pagtingin sa mga sacred things, no? Halimbawa, ganun din. Kasalanan po ba yun? Hindi, dahil hindi nyo alam eh. Hindi nyo alam yun, no? Okay, salamat. So, ganun po dapat yun. Halimbawa, kami kunyari, luma na yung mga namin, mga crucifix, o yung mga chalice, o na, at hindi na pwede ma-revise, o whatever, o mga damit ng pare, luma na, binabaon po sa lupa yan, no? O sinusunog. Tapos yung abo, nilalagay sa lupa. No? Ayun po yung Old Testament practice na kinikiri ng church, no? Kaya kami, pati yung pag-wash ng linen sa church, iba po yan kasi yung sink ng church, ewan kung ginagawa pa nila, diretso po sa lupa yon. Oo, yung ayun po, pati pag kasi yung halimbawa, yung mga pang-wipe ng aming pag when we drink the blood of Jesus, no? Minsan may naiiwan dun, kaya iba ang pag-wash niyan. Kaya mga madre, mga ganun dyan, kasi sacred yun, sacred. Sacred yun, kaya hindi na mabastos dapat ang Oo, di ba, yung makandila na halos ubos na. O, tatapon na yan. Ay, hindi. Dahil ginamit mo yan for sacred purposes. Kaya isunugin mo o ibaon mo sa lupa. Oo, ganun po. Yung mga holy water. Kasi yung holy water, minsan puro puro lamok. No? O puro dumi. Dahil dudumi ng mga daliri eh. O, palitan mo. Paano mo? Yung tubig na itapon mo sa lupa. O, ganun po yun. Thank you po. Opo. Closing na po tayo. Closing tayo, no? So, Lord, as the year ends, no? Lord, itinataas ko po sa iyo si Sister Edith, si Sister Kite, Sister Emily, Sister Jessica, Sister Nanay Lucy, si Min, si Risa, at Sister Karina. Si Brother Aldrin, si Brother John, ang Armor of Prayer Group, ang San Martin de Porres Church, Christ Family Prayer Group, at lahat po, Panginoon, na nasakupan at na-reach out ng Christ Family Prayer Group. This we pray in Jesus' name. Amen. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. 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 Praise Jesus,
Okay po Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat. God Happy bless New po. Year! Merry Okay po. Christmas. God Thank bless you, po. Lucia. God bless.